Bali yung araw mga Koragon, nandito na pala ako si Ramag kung saan balikan namin yung ginagawa namin dito na slab. Dahil simula ng pagbaklas namin ng bubong hanggang sa naislaban na nga namin. Tapos ilang araw din tayo hindi pumunta dito dahil kabubuhos nga lang yung slab tapos wala pa tayong gagawin. After nga ng mga ilang araw, una-muna palang ginawa namin dito ay canopy. Binuhusan na namin siguro mga 10 days na siguro to, 12 days simula na binuhusan namin. Kaya binaklas na namin dahil mayroon akong gagawin na palitada. So bali ito na pala yung slab na binuhusan namin ng karang linggo. Mga 6 days pa lang nakakalipas kaya hindi mo natin pwedeng baklasin kasi sariwa pa yan, pinakagitna natin ng buhos. So bali nagabang pala kami dito ng 6 na poste tapos mga dowels para sa abang kung saan kapag mayroong budget naman daw yung may-ari, magkapagawa sila dito ng isang kwarto at syempre teres. Kaya pagkatapos kong gagawin sa baba, kung baga magpapalitada ako doon, isusunod ko naman gagawin yung hagdan. Yung hagdan ang isusunod natin gagawin dahil lalos yung palang bakante na pwede nang gagawin dito sa ginagawa natin. So kaya naman ngayong araw nito ay magpapalitada tayo dito sa harapan. Itong pinaka-design niya na nakakonect sa canopy. Pero bago ang lahat, muli naman tayo mag-shoutout dahil mayroon naman nagpa-shoutout sa atin ng mga followers natin. Kaya naman shoutout kay Renyon Marvin at kay Nala Pachico from Tondo, Manila. At syempre shoutout sa mga followers natin na lagi nagsusuporta sa atin, lalong-lalo na yung mga silent viewers natin na lagi nanonood ng ating mga video. So bago pala natin inumpisan yung pagpapalitada, nilayout ko muna siya. Nilagyan ko ng tansi yung dalawang kantuhan, tapos tigkabilaan na wall dinagyan ko rin ng tansi. Pagkalagay nga natin ng tansi, siyempre inulugan natin para pantay kapag inulugan ng manonood o kaya naman kapag mayroon dumaan na may dalang level bar. Lalong-lalo na harapan pa naman to. Yung pa naman na madalas na lagi mapuna ng ibang tao. Kaya naman siyempre para hindi tayo mapagkinalanan hindi marunong, ayusin na natin at isa sa ulog para kung sakaling silipin man nila ay wala silang masabi. Tapos para hindi madala yung ginagawa natin. Para kung sakaling mayroon pa yung papagawa o kung mayroong magtanong kung sino gumawa ng bahay nila, siyempre pwede tayo may rekomenda kasi maayos yung paggagawa. Lalo na dito sa mga probinsya na malilitan yung mga ginagawang bahay o kaya naman nagpaparenovation ng bahay at iba pang gagawin about sa construction. Dahil nakaka-proud kapag nakita mo yung mga ginawa mo tapos maririnig mo sa ibang tao na maganda yung paggagawa at maayos. Kumbaga laking karangalan din sa ating mga trabador kapag nakarinig ka sa salitang maayos yung paggagawa, maayos sa trabador yun, hindi bara-barang gumawa yun, hindi ba napakasarap sa pakiramdam sa ating mga trabador kapag nakarinig ka mga ganyan salita kahit pa napakababa yung sahod natin. Kumbaga doon palang salitang maayos magawa, parang nabawi agad yung pagod mo tapos hindi mo na iniisip yung mababang sahod lang pala. Siyempre ganun tayo mga Pilipino, kunting bigkas lang na matatamis salita, wala na, bigay na agad. Aminin nyo, totoo yan di ba? So dito deliver pala kami dito sa Chariot na isang kubikong buhangin na albaysan. Dahil halos kasi naubos yung buhangin nung pagbuhos namin dito sa slab. Halos kung sasakon yung buhangin, mga 5 sakon lang yung natira. Kaya yun muna ang ginamit ko para makapagpalitada tayo dito sa ginagawa natin at makapagkanto habang naghihintay ng delivery. Bali albaysan pala yung ginagamit namin para mas maganda at matibay. May natira rin pala mga 3 simento tapos yun na rin ang ginamit namin pero binistay muna kasi medyo bilog-bilog na at buo yung simento. Siguro dahil sa lamig ng panahon tapos na-expose pa dito sa bagong buhos slab. Kaya yun medyo nagbubuo siya. Bali pinalo ko muna pala yung isang kasama ko na isang simento. Tatlong buhangin pala at isang simento para kapit na kapit dito sa kantuhan. Bali dalawang kantuhan pala yung ginagawa natin at mayroong sukat ng 2.90 meters. So bali dito natapos ko palang barahin kaya naman nirorodila ko na. Nirorodila ko na para mabuo na yung mga kantuhan. Bali isang side muna pala yung pinipinis ko tingin rodila. Dahil ito pa lang kasi yung pwedeng rodilahin sa kabila pa kasi hindi pa. Sa kabilang pisngi kasi may tapalan pa tayo at wala na rin tayong halo at magbibisti pa kami ng kasama ko. Kaya naman tinatapos ko muna itong isang pisngi pagkatapos yung kabila ko naman isusunod para step by step natin ginagawa at matapos. Kumbaga para hindi tayo mahirapan at tayo rin ang gumagawa kung saan tayo makakagaan sa paggawa natin. Dahil sa mga oras na to sobrang tirik talaga ng init kaya lang pawis na ako sa mga oras na ito dahil sa sobrang init at sikat ng araw. So pagkatapos ko nga nagawa yung kabila, so ito na sinunod ko na yung kabilang pisngi. Sinunod ko na yung kabilang pisngi at unti-unti ko na tinatapalan uli para mapuno at maabot na yung tansi. Yung tansi kasi yun ang maging basyan natin kung pantay na ba yung ginagawa natin. O kumbaga kung nakalubog pa o nakasobra na tayo sa pagtapal, kaya naman doon natin malalaman kung pwede na bang barahin o hindi pa. Dahil makikita mo naman kasi yung mga pansin mo, pag nakita mo na yung tansi, na halos kinakaya na ng tinapal mo na palitada kapag puno at pwede na barahin. So pagkatapos ko ang palitada, so ito na yung itsura niya. Ito na yung itsura natin ginawa. Inumpisa natin ang alauna ng hapon at tatapos natin ang alas 4 ng hapon. Ano sa tingin nyo mga Koragon, hindi na balugin ito may-ari? Dalawang kantuan at dalawang pisngi at may sukat o taas sa 290 cm. Finish kung tawagin, ito na ang uso ngayon. Ito na yung uso ngayon kasi uso na yung skim coat. So paano mga Koragon, hanggang dito lang ating video. See you tomorrow.